Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe, meron tayong na-confirm ngayon mga lodi. Actually, dalawang news nga yung confirm mga lods Malupit mga news natin ngayon mga idol. So bago ang lahat, alam nyo na mga lods, kahit na medyo may konting trangkaso lang tayo, mag-update tayo ngayon ng video. Mga lods, no, request lang is like. No, like nyo lang yung video mga idol. At syempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo. Lalo na kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday news, update mga lodi, hindi kayo magpapahuli. Thank you. Grabe. Ayan. So let's go, let's go. Mga idol, unahin na natin ang... Actually, daanan nga muna natin to. Nakita nyo na ba yung mga price ng Axie? Ngayon, mga lodi. Oh, ano na lang, 25 pesos, 30 pesos, ganun. 'Di ba? Magkano ba 'yan? 0.57, 33 pesos na lang isa. Mga lodi, grabe. Oh, mga pure plant pa to. Pure plant, mga idol, tas may level pa 9. 30 pesos na lang mahigit. Mga idol, wawa naman yung mga Axie natin. 'Di ba? Grabe. Grabe mga idol, no. Alam niyo, naisip ko tuloy, ang sarap bumili ng mga magagandang Axie ngayon, no. Kaya lang wala, parang ayaw mo na rin talagang bumili. Pero yung mga magagandang Axie na malalakas dati, yung mga mahal, ayun yung mga matindi ngayon na kailangan na masarap bilhin. Kaya lang, syempre, lalaro mo na lang talaga yung Axie mo, ganun. Na-enjoy mo na mga kawawain mo yung mga Axie na ano na mahina ngayon. Ganun na lang mangyayari. Kasi mura na yung mga Axie di ba? Kaya lang yung mga special edition siguro mahal pa rin. Check lang natin mga lods bago ang lahat mahal pa rin, no? Nasa 4,000 pa rin oh. Ito nga $6,000 Grabe to, pogi mga idol no? May kita ba natin yan? Ang pogi angas nung eyes nyo. Kaya lang mahal na siya mga lodi, no? So grabe. Pero yung mga base Axie natin o yung mga nasa floor Axie, ayan, 33 pesos mga idol, kahit na mga pure. Usually plant, no? Ayan, grabe, ang mura na, bagsak presyo. Okay, news na tayo mga idol. China, nako grabe, ang laki na ng gold ng China. Mga idol, naalala niyo yung binalita natin yung nakaraan, sabi ni Peter Schiff ba yun? Yung sinabi niya na, yung China, grabe na yung gold reserve, samantalang tayo, na-stuck tayo sa pagbili ng Bitcoin, sabi na bumagsak. China's gold reserve have exceeded 74 million ounces, valued at more than $367 billion. Ang laki niyan mga idol. Imagine, noong 2024, binenta ni Bongbong yung president yung mga gold natin. Magkano na sana ngayon yun? Di ba? Kaya lang, wala, binenta ayan, grabe. So, ito, maging news tayo. Ito, medyo ang lupit ng news na to mga idol. Pwede pala yon, pero hindi siya human error. Sabi dito, yung Bithumb ng South Korea na crypto exchange to mga idol yung Bithumb made 620,000 fake Bitcoin. Pwede pala yun. On Friday, a system glitch let Bithumb distribute 620,000 Bitcoin that never existed on the blockchain. Para siyang glitch. The exchange only had 175. Isipin nyo, 175 Bitcoin lang on its own book and 42,619 Bitcoin for customers, no? Yet its ledger treated fake coins as real. 'Di ba? South Korean lawmakers call this a structural failure, not human error. Regulators are now launching on-site inspections and possible sanction. Hindi natin alam kasi paano kung nabili mo yung fake Bitcoin.
'Di ba? Na-distribute mo yung fake Bitcoin, paano 'yun? Siguro mababayaran mo ng tunay na ano 'yun. Halimbawa, papalitan mo ng USDT o USDC, pwede mo siyang bilhin. Pero kung ibebenta mo na siya na sa halaga ng Bitcoin, parang pwede mo siyang bilhin sa halaga ng Bitcoin kasi glitch eh. Pero hindi mo siya pwedeng ibenta sa halaga ng Bitcoin. 'Di ba? So, kawawa. Kaya nga ngayon, magkakaroon sila ng sanction. Iimbestigahan nila tapos possible sanction kung napatunayan na human error yun. Kasi sabihin na natin structural failure. Pero syempre, sino yung gumawa nun? Nung structure na yun o something, di ba? Sila yung nag-program yun eh. Hindi natin alam. O, malas yung mga nakabili. At paano nila nalaman na fake Bitcoin yun kaya, no? O, ayan o. Tama yung sinabi dito ni X-Finance Bull. Every time an exchange messed up, self-custody makes more sense. Kasi kung ikaw nandito ka sa BitHub, kakabahan ka kahit wala kang hawak na Bitcoin. Kasi nagkakaroon ka ng transaction sa exchange na yan eh. Tapos meron sila mga ganong glitch. Paano kung sa'yo mangyari yun? O kaya habang nagtatransact ka, mangyari sa'yo yun. At yun lang ba yung mga pwedeng mangyari? Baka meron pang iba. Hindi lang Bitcoin yung mga lumabas na glitch o fake Bitcoin, baka meron ding ibang coins na fake, di ba? So kaya nga tama yung sinabi niya na self-custody make more sense, mga lodi. So kailangan niyo mag-ingat. Okay, let's go. So ito mga loads, grabe itong news na to. The chairman, good news to sa tingin ko para sa atin lalo na sa mga naghihintay ng Clarity Act. The chairman of the US Security and Exchange Commission just announced live on CNBC. The Digital Asset Maker Structure Bill is about to pass. Ito yung Clarity Bill natin, Clarity Act. The House has approved it. It has been passed. The Senate is now continuing the approval process. We look forward to successfully completing the process. Regulatory clarity is coming. Trillions of dollars will flow in once the bill is passed, mga idol, no? So ako lagi ko na lang sinasabi yan, pero once na may pasa yan, mga lodi, hindi man biglaan na mararamdaman yung uptrend, pero once na ipasa yan, siguro ayun yung start, no? Ayun yung start ng mga good news na darating sa atin, no, sa market, lalo na sa crypto market. Pero ito yung pinakamalala, mga lods. Natatandaan nyo noong nakaraan, February, katapusan ng January, nagkaroon tayo ng partial shutdown. Di ba mga idol, natandaan nyo yun, nagkaroon tayo ng partial shutdown. O so ngayon, meron daw ulit. Confirm na to mga idol, no? Pero hindi confirm na yung news na baka magkaroon. Pero yung decision wala pa naman. US government faces shutdown by February 13, ako bago mag-Valentine's Day. If bipartisan deals fail. Siguro ito yung usapan nila tungkol sa Clarity Act, mga lods, no, sa Tuesday. Ano bang date sa Tuesday? 10. Oh, nako, kung the US government is now on track to shut down within days unless Congress reaches a bipartisan funding agreement by February 13. Ito seryoso to, mga lods, kasi once na mag-shutdown yan, hindi natin alam kung kailan siya babalik ulit. Oh my goodness. We have a list that we want done, sabi dito, no? And we aren't settling for half measures. House Democratic leaders Peter Aguilar said, adding that if GOP leadership refuse to negotiate, they will have to explain to Americans why agencies are shut down. So, problema to, mga lods. Actually, sa tingin ko nga yung market natin makaka-recover na, no? Simula nung pagbagsak nung nakaraan, nung February 6. Ngayon, andito tayo ngayon, onti lang yung tinaas niya. Pero kung magkakaroon ng mga ganitong news tulad ng pag-shutdown uli o kaya biglang mag-shutdown uli, asahan na natin, mga idol, na magiging volatile ulit yan at mabibigyan ka ulit ng chance o mabibigyan ka ulit ng opportunity para makabuy o makaposition sa gusto mong o sa target mong presyo, mga idol, no? Pwede yun, mga lodi, no? Pero syempre, andyan pa rin yung mga FUD, no? Hindi natin may iwasan yan, baka may maraming sell o pwede pang mas bumaba to, no?
hindi na nga imposible mga lodi na yung XRP natin is bumaba ng under $1. Ayun yung sinasabi nila mga idol, no? Naniniwala ba kayo doon na pwedeng mag under $1 yung XRP? Kung sakaling mag under $1 yun mga lods, ready ba kayo? Handa nyo bang tanggapin? Meron ba kayong pang-position o iiyak ba kayo pag nangyari yun? Mga idol, no? Kaya dyan pumapasok yung pagpasok mo sa crypto. Alam mo agad kung ano yung strategy mo. Pang long term ka ba? O pang short term? Pag pang long term ka, kahit bumaba pa yan, no? Walang problema yun. Mga lods, opportunity yun. Pero kung pang short term ka lang, lagi ka mag-aalala, may stress ka pa. Hindi mo alam kung kukunin mo ba yung asset mo, babawiin mo ng patalo o hintayin mo. O anong gagawin mo sa buhay mo, mga lodi. Dahil magkakaroon tayo ng possible pa lang to possible na shutdown sa February 13. Kung hindi sila magkakaayos sa Tuesday o kung hindi sila magkakaayos sa pag-uusap nila, handaan nyo na yung sarili nyo mga idol, no? Bago mag-Valentine's yan, mukhang madugo Madugo yung mga puso natin sa Valentine's once na mangyari to. Pero kung maiwasan yan, matuloy yung sinasabi dito ni SEC Chairman ni Paul Atkins, goods tayo. 'Di ba? Kumbaga, for me, pag naging positive to, ipasa yung batas, tapos hindi mag-shutdown, nako, napakalaking bagay na nun, mga idol, no? Tas eto pa, nako, Monday. Bukas to, mga lodi, Bukas. Maghanda ulit kayo, mga lodi, kahit spaghetti lang, tsaka lumpia. Hindi, maghanda kayo, dahil sabi dito ng Russian philosopher na si Alexander Dugin, Monday could easily become the most volatile day in the history of the modern world. Ang tanong, bakit? Ba't mo naman nasabi yan, Gandalf? Sorry. Ba't mo naman nasabi yan na magiging volatile yung Monday? Babagsak ba sa Monday? Magkakaroon ba tayo ng crash? O matutuloy ba ang pulse move Monday, mga lodi? No? Handa ba kayo kung bakit? Ito daw yung reason, mga lods, no? Sabi ni Dugin means that Monday, February 9, could be the most volatile day due to the release of the Epstein file again. Mag-release ulit kasi, mga lodi. At ano yung nasa file na yun? Which revealed the involvement of American political and financial elites in scandals. Nako, this could cause disruption in the markets and politics according to his views on the deep state, mga lodi. So sa Monday daw o bukas, siguro sa atin Martes ng gabi yan o Lunes ng gabi pala, magkakaroon daw tayo ng drop o napakalaking volatile kasi nga daw ilalabas na yung mga pangalan nila ng mga politician, ng mga financial elite, mga lodi, kung sino man yung mga nasa financial ecosystem, mga lodi, sila yung mga main player doon. Lalo na kung idamay yung Bitcoin o may mga madamay na mga tao, no? Kunyari, sinabi na matuklasan natin o malaman natin kung sino talaga si Satoshi sa file na ilalabas sa Monday. Nako, mainit-init yan, mga lodi. So, expect nyo na maraming mangyayari ngayong week. Eto, unang-una, Monday. Pangalawa, kung matutupad yung ating kaya lang medyo sa tingin ko medyo matagal pa to. Mukhang mauuna pa nga yung ano dito, mga lods yung shutdown sa tingin nyo, no? Ayan, ako mukhang magiging volatile yung Monday natin. Pero sabi nga nila, dapat lagi kang handa. Oh my God, no? At minsan kabaliktaran yung nangyayari. Kung ini-expect mong bababa, biglang tataas pa, 'di ba? Nako, mukhang madidikopol na yung mga depende sa coins to, mga lodi, mga idol, no? Paano pag nangyari, lumabas nga na, baliktad ngayon, na ang nangyari is Ripple, no? Pinondohan pala ng ni Epstein, no? Kaya ni tumulong para gumawa ng masama. Nako, babagsak yung XRP, tataas yung Bitcoin. Paano pag baliktad naman ang nangyari? Tropa pala ni Jeffrey Epstein yung mga developers ng Bitcoin, pinondohan nila si Jeffrey Epstein o pinondohan ni Jeffrey Epstein yung paggawa ng Bitcoin at pinakilala na yung mga yari tayo dyan.
Sa tingin nyo, babagsak yung Bitcoin at may mga lilipad na coins, mga lods? Kasi tandaan nyo kaya nagkaroon ng bayaran, no? Sa mga content creator para sirahan yung XRP dahil malaki yung chance na maglipatan lahat sila sa XRP, no? Sa Ripple. Kaya binabayaran yung mga content creator na siraan yung XRP o yung Ripple kasi mukhang may matutuklasan sa files, no, ni Jeffrey Epstein na files na sobrang masisira yung Bitcoin at pwedeng lumipat sila sa XRP. Ang tanong, mga idol, totoo ba yun? Totoo ba talaga kasi na nagkakabayaran? Mamaya hindi naman nagkakabayaran mga lods, 'di ba? Oh, ito kasi yung isa pa, tingnan niyo to, mga lodi. There's no denying Bitcoin's origin story is sex trafficking with Jeffrey Epstein. I can't hardly believe it, sabi niya. I can't hardly believe it that I heard the news today. Ano sabi dito? Ito kasi yan spend some time at Treasury with the Bitcoin Task Force. Lots to discuss. Big. Grabe, di ba? Paano to, mga lods? Pwede bang ma-involve si Bitcoin? Kaya ba sila nagkakabayaran na? Hindi, kasi meron kasi mga nagsabi na baka naman inimbento lang yun na binabayaran sila pero hindi naman talaga. So kanina nakita natin si Pampius, 'di ba? Etong mga lodi si Jungle Inc. Meron siyang YouTube, pinapanood ko rin to sa YouTube niya at legit na content creator to ng XRP. Yan, sabi niyo, it's real. The Epstein files, Bitcoin exposure has some really scared. Offering account 25,000 to FUD, Ripple, and XRP. Should I take the deal? If they agree to pay me in RLUSD, then swap it from more XRP. Yan nga sinabi natin kanina, di ba? Tatanggapin mo yung deal pero ibibili mo rin ng XRP. Gaya naman si Jungle Inc. Napanood mo ba ako? Di ba? So, it's real, sabi niya. Sino pa? Eto pa. Si Manus Wells. PNM din siya. The Epstein files have triggered a massive attack on Ripple and XRP. The good guys in the crypto industry. Dimming many people. DMing to, baga, direct messaging. DMing many people to spread lies. Never take money in exchange to FUD. XRP the standard. Naku, mga lodi. Ayan ang sinasabi ko, mga idol. Ingatan nyo yung XRP nyo, ha. Mukhang gagawa sila ng paraan, no? Para ako, mga lods, ako naniniwala ako na merong isang move yung government o yung mga crypto exchange para makuha sa inyo yung XRP nyo. Sa tingin ko lang naman yun. Parang merong malupit na move yan na biglang magkakaroon ng glitch sa mga crypto exchange. Hindi ko kayo tinatakot, pwede naman hindi mangyari yan, mga lodi. Sorry. Hindi ko kayo tinatakot, mga idol. Iniisip ko lang na pwede mangyari na biglang bayaran lahat ng XRP nyo maging USDT na lang sila. Kunyari, meron kang 1,000 XRP sa crypto exchange, 'di ba? Tapos magkakaroon ng announcement yung crypto exchange na ganito ganyan. Tapos yung 1,000 XRP mo, papalitan nila ng 84,000. Bigla siyang maging 84,000 pesos. Pagtingin mo ngayon sa account mo, gawin natin yung dollars. Wala ka ng 1,000 XRP. Napalitan na siya ng $1,450. Hindi ka na nakawan kasi pinalitan lang nila yung XRP mo ng ng USD. Pero wala ka ng XRP and then dun maglilipad yung XRP. Hindi ka na makakabili ng XRP, ganyan. Wala na. Kumbaga, ubos na sa crypto exchange. Dun na yung supply shock. Wala ka nang mabibiling XRP sa mga crypto exchange, no? Pwede ka na lang magbenta pero hindi ka pwede bumili. Parang ganoon yung mangyayari. No, yun yung sa tingin ko lang naman 'yon. Mga lods, no. Kaya itabi niyo yung mga XRP niyo. Kung meron kayong cold wallet, mas maganda nasa cold wallet siya, mga lods, no. Ako kasi yung XRP ko nasa cold wallet. Lahat lang ng mga iba kong coins yung nandito sa crypto exchange. Which is like ko naman sinasabi sa inyo 'yun, mga lods, no.
Kayo nang bahala sa sarili nyo, mga lods. Mag-ingat kayo. Binabalaan ko lang kayo. Okay, andyan yung kung gusto niyo ng mga cold wallet, umorder kayo ng cold wallet, check niyo yung link diyan sa baba ng video natin. Dito, sa video natin, merong crypto bilis diyan. Ayan oh. Pag kinlik niyo yan, mapupunta kayo sa, ito kasi legit na link, baka kasi sa kayo mapunta eh. Pwede kayo mag-try sa Shopee, sa Lazada, pero take your own risk. Kasi lalagyan mo ng pera yun eh, di ba? Dapat mas maganda sure ka sa mabinili. Eto, pinuntahan ko pa to dun mismo sa office nila para kunin yung link na to o ibigay yung link na to sa akin. Pupunta ka lang dito, punta ka sa shop, nagdi-deliver sila nationwide. So, pwede ka bumili ng kahit anong dyan. Pero, bago ka bumili, mga Lodi, i-check nyo muna kung may XRP dun sa na yun ha. Sa Ledger na yun, sa Trezor na yun, sa Cold Wallet na yun. Halimbawa ito, Trezor. Wala kasi akong walang XRP sa mga mababang Trezor eh. Kaya ang binili ko ito, yung Trezor Safe 5. Oh. Ay grabe ang mahal niya na. Ay 7 na pala to. May Trezor Safe 7 na may. Bago lang siguro to, mga lods, kasi nung bumili ako last year, ang pinakabago nila itong Trezor Safe 5. Ayun yung binili ko niyan. Tapos nag-add ako ng 1,000 ata o something para sa insurance ba yun, no? Tawag dun, basta ganun. So, ayan. Pili kayo, mga Lodi, no? Mayroon na pala silang bago. Grabe. Ang mahal. 25K. Oh my God. Pero, check nyo muna sa iba, no? Dito kayo sa mga luma, sa mga walang XRP dito eh. So, check nyo muna. Medyo mahal kasi yung Trezor. Pwede kayo pumili sa iba, mga lods, no? Alam ko, mas mura daw sa sa Tangem eh. Tangem, tas ang cool pa. Kaya lang kasi dapat talaga Tangem din bibiling ko. Kaya lang, pagpunta ko doon, wala silang Tangem ring. Gusto ko pa naman yung Tangem ring. Wala naman Tangem ring. Siguro hindi nila nilagay dito kasi wala silang available. Hindi ko alam ha. Check nyo muna, Google nyo kung yung bibili nyo merong XRP o something na mga coins na gusto nyong ilagay doon. Okay? Ayan. Grabe, no? Talagang nagkakabayaran, no? Mga lods. So, alokin nyo ako. Alam nyo naman ako. Kaya lang kasi dito sa sa X eh. Sa YouTube, walang nag-aalok. Nung sakaling tatanggapin ko yon, sasabihin ko muna, kunyari, gagawa ako ng video tungkol doon. Sabihin ko muna may video muna ako na hindi tungkol doon. Sabihin ko muna, bukas mag-alabas akong video, huwag nyo akong paniwalaan na. Hindi, joke lang. Okay. Tapos punta tayo dito. Nako, ito yung mga nagko-comment sa akin, lalo na dati, na ayaw, okay lang naman yun, ayaw nila sa XRP, kesyo ganyan, kesyo ganito. Marami nagsasabi na centralized daw yung XRP. Halatang hindi nila inaral yung XRP, narinig lang nila siguro yon. O ito na mismo yung developer na nagsabi, mga idol, no, na si David Schwartz, mga idol, kung centralized ba o decentralized ang XRP. Pakinggan natin. The XRP ledger is decentralized because no organization or individual has any legal right or ability to control it. Every participant enforces every single rule, and the system is governed by all of its participants. The XRP ledger is decentralized because... di ba? Yung mismong CTO na yung nagsabi, mga idol, no? CET. Ano ba siya? Basta yun. Ha? Na the XRP ledger is decentralized. No one has legal control over it. Di ba? So, yet people still call XRP centralized. At this point, it's not confusion. It's willful ignorance. Okay? Mga Lodi. Kayo nang bahala dyan, mga idol, At eto, sa tingin ko, sa future to mangyayari. Sa future. It might be an extreme prediction. Ako, naniniwala rin ako dito eh. But I think in the future, everything except ISO coins o yung ISO 222 coins, yung mga compliance yan, will probably disappear. Sabi niya, kumbaga, everything except ISO 200 coins. Kumbaga, yung mga nasa ISO compliant, mga Lodi, sila na lang yung matitira. Lahat
will disappear. Alam nyo na kung sino yan, kahit i-google nyo lang eh. Hindi ko sinasabing mangyayari to ha, mga lods. Pero kung gusto nyo malaman, no? Kung ano yung mga ISO na coins, mga lodi, eto yan sila. XRP, XLM, XDC, HBAR, Quant. Ano pa? Ito na lang. Cardano, Stellar, XLM. Ayan, yung IOTA. Wala ako nitong iba nito mga lods. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga nakalist. Diyan, Ripple, Algorand. Ayan pala. Sila lang daw yung matitira. Hindi ako nagsabi niyan. Siya yung nagsabi. At sa tingin ko naman, parang ganun yung mangyayari. Diba? So, sa akin lang yun. Pwedeng mali ako, mga lodi. Magagalit na naman sa akin yung mga Bitcoin maxi nyo, yung mga lods. Wala anong gagawin natin dyan? Paano pag nalaman nyo na ginagamit sa kasamaan yung Bitcoin? Magiging maxi pa rin ba kayo ng Bitcoin? The good guys. The good guys in the crypto industry. Mga lods. XRP daw. Hindi ko sinasabing totoo. Hindi ko sinasabing masama yung ibang coins. Mga lods. Pero ayun lang yung ni-report natin kasi nababasa lang natin yun dito. Diba? Huwag kayong sumamalob sa akin. Nagbabalita lang ako. Okay? So, ito yung last news natin, mga idol, which is talagang pinapanindigan ni ZZ, no? Sabi dito, Binance founder CC said live on CNBC, Bitcoin is about to go parabolic. Ayan bawi ko sa inyo yan Bitcoin is about to go parabolic. We are in a super cycle. Lagi nyo naririnig sa akin yan ng mga nakarang news. If you look at 5 to 10 years horizon, it's very easy to predict. Next leg could be violent. Ayan mga lods. Mukhang biglang magiging parabolic daw yung Bitcoin, mga lodi. Nako, swerte ng mga ibang naka-invest na, no? Mga idol, no? Imagine, bago mangyari yung tulpit o yung pulandit ng market. Mga malalalim na Tagalog, no? Tumulpit, no? O pumulandit yung Bitcoin. Sa mulaing lugar. Pumulandit yung Bitcoin sa likod ng moon, no? Pumulandit yung Bitcoin sa likod ng moon. 'Di ba? So, imagine mga lodi, nakasakay ka na. Kumbaga, you're in a crypto na bago lumipad yung market. So, so lucky. Sabi nga nila, no? Kasi, syempre, pag lumipad yan, lahat ng mga habol dyan, sasabihin sa mga uy, swerte nyo bago lumipad yung Bitcoin o yung crypto, nasa loob na kayo. So, siguro naman, profit na kayo. Pengi 5. Ganon. Diba? Pero hindi nila alam kung ano yung dinanas ng mga nagtiis, no? Hindi nila alam kung ano yung dinanas ng mga nagtiis sa crypto, babataas, duguan, talo. Diba? Mga walang tulog dahil may position. Kada minuto, kada 5 minutes gumigising para tignan yung position. No, tapos pagdating ng umaga, talo rin pala yung position niya. Sino na yung mga naging ganun, mga lodi? Ako madalas akong ganun Mga idol ito. Imagine maaga pa ako dapat lagi magising kasi pang umaga yung aking Junakis na inaasikaso sa pagpasok sa school. Pero pero napupuyat ako dahil sa trade. Mga idol. Kaya nga, lalo na dati, ngayon kasi medyo kapag patulog na, tinatanggal ko na yung trade ko, naglalagay na lang ako ng stop loss o kaya lock profit. Pero dati, talagang walang tulugan yan, mga idol. Every 5 minutes, idlip lang, tingin sa position. Di ba? So, ayan. Basa tayo ng comment nyo, mga lods. Tignan natin yung mga comment nyo. Boss, haluan mo ng issue sa Pilipinas. Parang bored na ako sa labas. Pag hinaluan ko naman to ng news sa Pilipinas, ang news kasi sa atin na trending is yung mga politics. No? Kapag hinaluan ko yan, yung mga, may iba-iba kasing kulay yung mga audience natin, mga lods Nagagalit sila sa akin. Pinagbibintangan nila ako at inakakusahan ng kung ano-ano. Pag binibigay ko yung opinion ko. Di ba? Yun tayo.
Baka maraming magalit sa akin pero I don't know mga lod. Siguro pag sobrang trending ng news. No, pwede yan, pwede. Ayan. Alam ko, alam niyo yung sa Iran, hindi ko na masyado na ano yung Iran kasi dahil nga walang internet doon, parang ang nangyayari, nabablock talaga yung mga news nila doon, mga idol. So, nag-aalala na ako sa kanila. Ano yung nangyayari doon? Sila, ano yun sila Aga Kobe. Ano? Sila Aga Kobe. Oh, yun siguro yun. Si Marl Castro, ganun pa rin, idol. Yung mga bodega ko naman, hindi ko naman siya ginagalaw. No? Nakalabas yung pinantitrade ko ron. At kung kaya ko siyang dagdagan, dadagdagan. Pero hindi ko siya dapat bawasan. Ganun yung aking motto. Di ba? Si Edwin, mga ba, boss, pharmacist ang maganda. Senior ka na, may trabaho ka pa. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Hindi ko alam Ba't mo nasabi yan? Ano ba ang topic natin ngayon? Sorry. Kalimutan ko. Mikey De La Cruz, awit talaga si J.E. na nilalabas ngayon, maniniwala ka talagang may demonyo sa mundo sa tingin mo, Boss Jeblo. Bottom na ba o magkokonso pa based sa 4-year cycle, more power, Jeblo. So sabi nga nila mga idol na nagbago na yung 4-year cycle o wala nang 4-year cycle. Sabi nga ni Sisi, nasa super cycle na tayo ngayon. So yung 4-year cycle, medyo hindi nila masyadong inaano na yan ngayon, no? Pero sa akin, it doesn't matter what I think, mga lods Kumbaga, parang ang mangyayari niyan kung sa tingin mo, no, mas maganda magbudega ngayon kaysa mag-take profit, dun ka sa ano mo, no, sa tingin mo kung mas maganda talaga 'yon. Sa akin kasi, for me, dahil mababa ngayon, ang gusto ko lang ngayon magbudega o kaya position sa trade ng long. Ganun lang ako. Mga lods, no? Shoutout sa iyo, Mikey De La Cruz Si mga ba Edwin, sakto rin lang yan, boss. Pinapahinga lang ni Lord ani yung katawan lupa. Napapasipag ka na raw ay, sabi. Hindi, ano lang, sakto lang. Ngayon, dalawang news tayo, di ba? Nagbalita ako kanina, di ba? Di okay lang yun. Boss, bisitahin mo si Crypto. Pinapanood ko yan, idol, si Crypto Crew University. At ano rin advice ko rin sa mga audience ko, mga lodi, panoorin nyo rin yan. Lalo na sa technical analysis, medyo napaka-solid nito, mga idol. Ayan. Anong pangalan nito? Hi, my name is... nakalimutan ko na. My name is what? Nakalimutan ko. Pero siya, mga lods, no? May sing-sing to na kulay blue lagi ko nakikita. So ayan, si Crypto Crew University, pinapanood ko yan, mga lods. And sobrang tindi din yan, mga idol. Magaling yan. Si Welo Campo yan, Si PG Loot. Beta test coin, saan kaya ako makakabili loads ng Bitcoin? World play na palpak, sabi niya. Beta test coin ba load? Sana Bitcoin. Kasi beta test coin. Tangik. BTC. Ayan yon BTC. Ayan. Beta. Test. Coin. Ayan, beta test coin. Ayan yun. Hindi Bitcoin o Bitcoin. Hindi siya Ang talino mo singtalas ng bulak yung isip mo, idol Pero goods yan, no? Kung gusto mo yan, yung magkakaintindi mo, di ayun, beta test coin balot, sana Bitcoin yan. Tinatawa mo ako dun, idol isa ka sa mga pinakamatatalas na isip kasi talas ng bulak. Ayan. So, okay lang yun. Kung di ka naniniwala, di ka maniwala. Wala ka sa buhay mo. Boss Jeb, kahit nagpo-post against XRP, pero after nun, yung pera ay pangbibili ko ng XRP. O, di ba? Tama yun, di ba, Brian?
GG rin kay Brian Armstrong, parang ayaw niya rin mapasa, gusto niya lang may yield, parang interest sa bangko, kuha mo na siya lisensya tulad ng Ripple. Auto like ka, boss, thanks. So, ayan si Idol. Kasi syempre, dagdag kita yun sa mga crypto exchange di ba? Oh. So, syempre gusto nila yung ganun. Si Pete Pelizardo, sabi ko na ba yun? Kasi mayroon nag-comment dito sa akin ano daw may bilang daw ba yung ng Coinbase? Meron yun kasi nga isa sila sa mga pinakamalaking crypto exchange. Once na naipasa yung Clarity Act na yan, isa sa mga magiging main na gagamitin sa buong US is yung Coinbase. Kaya may bilang sila, hindi pwedeng wala. 'Di ba? Wala lang bilang yung buhok niya kasi wala, pero meron bilang yung ulo niyon. Malapit 'yun. Pete Pelizardo, shoutout sa iyo, Idol. Si Arnel Sapitanan, Idol, shoutout sa iyo. Si Robbie Michael Paway. Boss Jeb, recover ka na. Medyo nga yung boses lang Idol pero meron pa rin akong Ponzi tsaka Bou. Si Tomoya, Bitcoin bear ito na, lagi yung sinasabi yun 4chan new prediction 2026. 190, 15K, Sol 1K. Ayan, wala si XRP dyan. King Master Boss. Tanga, King na, Master pa, tas Boss pa. Ikaw na, gaya ng nasabi ko sa unang comment sa nakaraang video mo, nabuhay pa ang demonyo na si JE at si Austin Hill. Coinbase at mga BTC Maxis kasi alam nila kung sino yon, the chosen one. Ayan mga idol the chosen one, no? Alam nyo sa ngayon, parang ang hirap kasi sabihin nun. Pag lagi mo siya sinasabi, parang ang sinasabi ng mga tao, masyado mong hinahype si XRP, ganito ganyan. Pero once na mangyari yun, sana nandun pa rin sila para sitahin ka, no? Na sabihin nila na, oy, totoo nga pala. Pero malamang di na sila magko-comment ng ganun. Kasi wala na yun. Kumbaga may inggit na lang sila kasi nga ikaw, meron sila, hindi sila naniwala sa'yo, di ba? Pero tama lang yun kasi do your own research mga lord. Sabi nga, di ba, deserve mo yung coins kung kailan mo siya binili. Parang sinasabi sa Bitcoin. Yeah, deserve mo kung magkano mo binili yung Bitcoin. Kasi hindi ka naniwala sa kanya nung una So, magtiis ka ngayon kung magkano siya kung gusto mo magkaroon. Ganon din mangyayari sa XRP in the future. Deserve mo kung magkano yung XRP na presyo na bibili ka. Diba? Kasi hindi ka naniwala nung mga nakaraan. Diba? Parang ganon. Boss, January 2018 versus now. Ano yun? Klabis. Kulang sa tulog yan, idol, kaya humihina resistensya ng katawan sa mga sakit. Yes. Masaya yung mga nakabili ng XRP sa baba at pump sila ngayon. Tama, kasama si Ian Gasa dun. Binuking niya na, gusto siya bayaran para siraan yung XRP. Yari siya ngayon. Yan. Baka siya naman yung pag-initan yan. Kaya lang, 3 na sila lumabas ngayon si Minus Wells tsaka si Jungle Inc. Which is eto, sikat din to mga idol pinapanood ko din yan mga lord sa kanyang YouTube, no? Siya meron siyang 69,000, di ba? At pag pumunta ka sa channel niya, makikita mo puro XRP yan, no? Puro XRP yung news niya, di ba? Parang sa akin. Si Ibo, Pabian. Pero bumalik na boses mo, idol. Okay na kaysa nakaraan. Boses Camel. Si Romeo. Good morning, idol. Madali bang gamitin ang Narrow Ledger or Trezor? Tayo, naka-Trezor tayo, mga lods. Okay lang naman siya. Sa una lang yan. Kumbaga parang, alam niyo, marami kasing confirmation kapag gumagamit ka ng cold wallet. Parang pinaka-safe kasi siya So, kailangan nyo ng confirmation na ganito, na ganyan. Parang mag-i-enter ka lang sa ano ba yung mga di ba, minsan pag-i-enter ka sa mga site, may mga captcha, password, captcha, ganun, di ba? Sa Trezor, maraming ganun. Minsan pag mag-open ka, 18 confirmation bago ma-open. Ganun kalupit dun mga lods Kumbaga, sobrang safe talaga ng asset mo dun.
Sa una lang yun, may rapa nga, pero pag tumagal, gamay na gamay mo na yun, mga lods, no? Nahawa ata ako sa'yo, idol. Idol nga kita. Always watching, pressing like. Take care, idol. Ayan, si Mr. Ad, shoutout sa'yo, idol. Pagaling ka rin. Pagaling tayo pala. Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Satoshi Nakamoto, base knowledge, epekto ng gin, calamansi at luya. Okay. Ayaw tayo pag gin calamansi ini boss eh. Pahinga daw muna tayo. Disley, shoutout sa'yo. Skylab. Ayan, welcome back. Salamat sa'yo. Idol Skylab. Si Peng Wei Coin, shoutout sa'yo. Si Carlo pala, sorry. Carlo Bautista, shoutout. Basura man. Boss Epstein files related sa movie ng Monster Inc. Talaga ba? Kasi di ba mga ano yun? So yung mga monster doon ay yung mga mayayaman. Mga politiko, mga may impluwensya. Yung mga bata ay yung pinupuntahan nila, no? Sa Monster Inc. Sino ba yung bida doon? Si Mike Botolsky? Sino yan? Siya ba si Jeffrey? Innocentes, GR Salinel. Ayan, bili ka na ng Camilo San. Spray mo sa lalamunan, madali yan mawala. Meron akong ini-spray sa lalamunan ko yung betadine na edible naman yun, syempre. Sore throat spray ng betadine. Ayun, kaya medyo gumanda rin yung boss ko. Bimibirit na nga ako pag tagaling ko sa tingin ko. Kaya kantahin na natin yung Never Enough. Grabe yung kanta na yun, no? Ang ganda nun. Lalo na yung sumali sa American Idol America's Got Talent ba yun? Yung sumali original na kumanta. Grabe yun, ang tindi nun, mga lods. Ayan, si Innocentes yun, shoutout sa'yo. Si Rowena. Na-claim ko na pre-like idol. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Chris Tamayo, always support lang, bossing. Pa-shoutout, shoutout sa'yo. Si Berhill. Good day, idol. Bababa pa ba or to the moon na? Hintayin natin. Ngayong week. Nakita nyo naman yung news natin ngayong Sunday night, di ba? Ano yung i-expect nyo ngayon? Dapat ready kayo. Alam nyo ba yung iba, lalo yung mga tropa ko, nag-iipon lang sila ng USDT. Kahit na, kunyari, may chance na sila bumili. Hindi nila binibili. May mga chance na nag-iipon lang sila ng USDT. And then, ang hinihintay nila yung drop ng market. Pag nag-drop yung market, doon lang sila magbubudega. Ang galing ng mga diskarte nila. Kaya ginagaya ko yun ng mga nakaraan eh. Pero ngayon, wala ipon ulit. Ngayon, nag-ipon ulit tayo, mga idol. Good day, ayun pala, si Berhill. Si Ratsi Lab, shoutout sa'yo, Bibo. Coinbase to banks. Lumebel kayo. Galit sila sa XRP kasi safe na XRP, di na makakasuhan. Pero sila pwede pang kasuhan. Tama ka dyan. Actually, hindi na kailangan ng XRP ng Clarity Act eh. Kaya lang, syempre, gusto ng Ripple, level playing field. O, di ba? Kasi pagka ganun, dun mo mapapatunayan kung gaano ka talaga kagaling. Kasi kung parang ganito yan eh. Dapat patas yung laban para mapatunayan mo na ikaw yung pinakamagaling. Ganun yung gusto ng Ripple. Kasi kung dayaan yan, kunyari may bias, mas kinakampihan to ng judge, mas kinakampihan to nila ng team ng mga tao. 'Di ba kaya nga pinatay ni Taguro yung mga maduduga sa palaro ng mga sa kabilang mundo eh. Kasi maduduga sila, 'di ba? Sabi ni Taguro, masyado kang madaya. Sabi sinuntok yung yung pader, basag eh. Tapos pinitik ni Taguro yung ulo ni Dom Paquito sa bugi. Di ba? Kaya kailangan level playing field lang yung gusto ng Ripple, di ba? Ayaw pa nila. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Peng Kalag, Pilhabis Lods. Uso talaga si Pon Ubo, kaya ingat po lagi. Bless Sunday po at shoutout po. Ayan, shoutout sa iyo, Idol Pilhabis, salamat. Si Julia, sabi kasi kulang daw si XRP sa utilities kaya ayaw pa umakyat. Sana maayos yan ang XRP. Kulang sa utilities? Ayun, man. Haba lang yung paliwanag ko kaya search mo na lang kung ano utilities niya. Ayan. Gian Man, shoutout sa iyo, idol. Si King Shangsheng, always yan. Si May Salva. Si Kevin Alipio. Balita sa iyo, Jeb. Isang gin at kalamansi lang yan. Kilala ko na kung sino nagpupondo dyan. Si Norman Gusgusin. Si Kulaong. Yeah, mahilig sa
Matindi yun, no? Kawawa siya kay ano, no? Pero, alam nyo, si Santos Jandel, shoutout sa'yo, ikaw yung champion. Alam niyo si Norman Gusgusin, mga Lodi. Sa tingin ko lang may tama sa utak yan, mga Lods. Opinion ko lang yun ano lang yun sana mali tayo. Sa tingin ko lang, mga Lods, kasi 'di ba? Isipin mo sasabihin niya yung kay Manny Pacquiao. 'Di ba? Kumbaga, mahilig siya may sarili siyang mundo. Sabi nga nila, sobrang yaman mo na, may sarili ka ng mundo. 'Di ba? So, hindi kailangan nun ng mga Lods, hindi kailangan. Kumbaga talagang ginataasan talaga ni MG yun, mga Lods. Sinamantalan niyo yung pagiging ganun ni Norman Gusgusin. No? At si Norman Gusgusin naman, hindi ko alam, talagang siya, no? Grabe yung niya, no? Yung yabang niya sa katawan. Kaya nga sabi ko yun eh. Di ba may napanood ako doon, kahit yung kapatid niya galit sa kanya, di ba? Imagine. Di ba? Kahit yung mga kamag-anak niya na galit sa kanya, tapos tignan nyo, lagi siya mag-isa. Sabi nga ni MG, wala akong magmamahal sa'yo. Diba? So, siguro dahil doon pa lang hindi ako masyadong niyayabangan doon. Niyayabangan ako sa kanya, pero mas nananig yung awa ko sa tao na yun. Imagine lang taon na siya. Diba? Tapos, ganun yung buhay niya. Diba? Puro social media. Alam niyo ba na napaka-toxic sa social media, mga idol? Kahit sino pwede kang murahin. Kahit sino pwede ka pagsalitaan ng masama. Wala kang magagawa. Diba? Tapos ikaw bilang isang tao, kailangan mo lang tiisin yun kasi doon ka nabubuhay sa social media. So, talagang may mga guts lang talaga yung pwedeng dito sa social media, yung mga idol No? Depende na lang sa content mo. Pero yung pinili pa nilang content talagang grabihan. So, mas naaawa ako dun sa tao na yun kaysa sa nayayabangan ako sa kanya, mga idol. Although, hindi ako naawa sa kanya dahil, pero totoo na gusto kong magwagi si Makagago, makulong siya. Para lang yun dun sa mga niloko niyang tao. 'Di ba? Ako sa tingin ko makukulong yan eh. Totohanin niyan yun, ni Makagago yun, mga Lods. Makukulong siya. At once na makulong na siya, doon na matatapos ang kanilang serye. Tapos dadalawin siya ni Manny. Di ba sabi niya, dadalawin ko ngayon doon. Bibigyan ko na sa tagiliran yun. Mga 2 ribs lang, babaliin ko sa'yo. Ganun, no? Grabe. Sinabihan mo yung mama ko, makulit ka sa inyo, itong sa'yo, boom! Okay. Santos Jandel, shoutout sa'yo, ikaw yung champion, Ayun yun natin, balita natin ngayong gabi, mga idol, Sana enjoy nyo. Naku, sabi ko, saglit lang ako, kasi tapahinga ko yung boses ko. Kaya lang, alam nyo naman, pag ganda, nagpi-freestyle na lang ako. Hindi ko na alam yung mga pinagsasabi ko. Mahaba tuloy. So, ayan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga Lodi. Alam niyo yan. Like niyo yung video natin para lumakas ako. Okay? Like ng video, mga idol. At syempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description sa baba ng video natin, mga idol. May bonus and discounts dyan, mga idol. At syempre, kung gusto nyo, marami kayong makakukuha dyan sa baba. Kung trader kayo, investor kayo, makakatulong sa inyo yung mga link dyan. Kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up?